Hello, maagang morning. Isip-isip muna tayo kung anong gagawin natin. Ito pala ang gagawin natin ngayon. Gagawa tayo ng trap ng kagang. At sa una pa lang, hindi pa po natin makikita yung kagang kasi gagawa tayo muna ng trap bago natin mahuli yung kagang. Akala nyo madali lang mahuli yung kagang. Hindi, gagawa muna tayo ng trap. At ito pala yung gagawin natin. Titignan nyo lang kung ano ang ginagawa ko. At ito lang, naggagabas lang ako ng kawayan. At pagkatapos nito, hiwa-hiwain at gulgulubin o ano-ano, siya pa ang ginagawa ko diyan. At ngayon, subaybayan muna natin kung ano ang pag-process at paggawa ng trap ng kagang bago tayo makahuli. At ito na, natapos ko na, binutasan yung kawayan. At ito na yung ginagawa ko. Sinap ko yan sa hiwa ng kaunti lang sa kilid niya para doon natin ilalagay yung kalahating kawayan. Yung manipis lang na kawayan, hindi mabaga, yung nipis lang. Kaya, tingnan niyo ulit kung ano pa yung gagawin ko ngayon. Finally, natapos ko na yung paggawa ng paskong. Ito na po pala yung itsura ng paskong natin. Dito na ang ilalagay yung kagang kapag pumasok siya sa butas. Yun na ang itsura niya. Hindi siya na makapalabas doon kasi nakukulong na siya doon sa ilalim. At pagkatapos niyan, pag makahulim tayo ng marami, tsak natin lulutuin. At process muna natin ngayon. Ito po muna yung gagawin natin. Gagawa tayo ng marami para madali lang tayo makaluto. Ito lang. O diba? Ito lang, simple lang. Teknik lang to mga kapobre. Ito pala yung trap ng kagang. At sa ngayon, 10 lang yung pinapakita ko sa inyo. Paalala lang, huwag kayong magmadali kapag maggagawa kayo nito kasi nasusukatan ako dyan pag gawa ko dyan ng trap ng kagang. At ito na pala yung nagagawa ko lahat. 5 ang ginagawa ko ng trap na to. At pagkatapos nito, pwede na natin isalang sa mga butas. Maghanap tayo ng kung saan sila nagtatago ngayon. Tara, samahan nyo po ako maghanap ng butas para makahanap na tayo at makakuha tayo ng kagang. Kaya let's go! At maglalakad muna tayo dito sa kilid-kilid natin. Kasi may nakikita ko dito. O yun. Ito po pala yung itsura ng bahay ng kagang. At ipakikita ko sa inyo kung paano ilagay natin yung trap ng kagang. O, tingnan nyo lang. Simple lang yan. Finally, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Iyon na yung kagang. May nakukuha na ako, yun o diba? Tingnan nyo natin kung ano yung itsura yung kagang ngayon. Pero samahan mo muna ako kung saan pa yung iba na may nakukuha natin. Pero paalala lang, yung iba, yung trap natin, hindi magkapareha, may makuha at mayroon din wala. O, diba? Tingnan natin sa iba kung mayroon ba. O, yan. Sample yan, wala yan. At ito po muna yung ipakikita ko sa inyo kung paano yung itsura yung kagang. O, sige, babalik muna tayo doon sa bahay namin. At ito na. Bubuksan ko na. Tignan nyo kung anong itsura nito, di ba? Yun, nakaluklok sa ilalim. Ito po pala yung itsura yung kagang. At ito, i-focus natin kung anong itsura. Para makita nyo lahat, ito po pala yung itsura niya. At huwag kayong kumawak dyan. Baka kakagatin kayo dyan. Mukhang hindi mas sakit yung kagat niya, pero mahapdi lang. What? Oh, di ba? Yun na itsura. Simple, di ba? At finally, ito na. Umpisa na natin. Nagkatay ng kagang. Tuturo ko sa inyo kung paano nakatayin yung kagang. O, pala lang yun. Di ba? Ang tapang yung kagang. Kaya mag-ingat kayo diyan. Kasi masakit yan kapag kumagat. O, kukunin lang yung ulo niya. Pagkatapos niyan, o, di ba? Nakuha ko na yung ulo niya. O, yun. Patay na siya.
hindi na siya makakagat. At ito po pala yung paglinis ng kagang. At ito po yung kukunin natin, yung taba niya. Yun no, sa kilid niyang ulo niya, di ba? Nakikita nyo? Yung yung kinukwit-kuwit ko dyan, o yun. Yun ang taba niya. Yun lang, kukunin nyo. Yung taba lang ha, huwag nyo isali yung mga kinakain niya. O, yun. O, at pagkatapos nito, anong susunod natin gagawin? Edi, lilinisin natin ngayon. O. At finally, kuha ko na yung lahat yung taba niya. At ito na naman tayo, pangalawang portion. Kukunin lang natin yung ngipin niya at saka tiyan at saka yung kuko. At pagkatapos nito, akala nyo tapos na? Hindi pa. Ito po pala yung parang tao to na nililinisan. Kailangan linisan nyo talaga to. Kasi alam nyo po ba, yung kagang to, kahit saan to pumupunta. At hindi lang natin alam kung ano po yung kinakain nila. Ganito lang paglinis natin. Ginamitan ko ng brush para makuha yung mga putik niya. At pagkatapos ito, yung mga kuko at kitkilid niya, may mga putik yan. Kaya, ginamitan natin ng brush. O, di ba? Tingnan niyo muna yung lahat kung ano na ang resulta nito kapag nalinis na. Ito na po yung itsura, yung hindi pa nalinis at nalinisan ko. O, di ba? At ito na, next procedure naman tayo. Yung gagawin natin, di ba nakikita nyo, yung butong, kinuskus ko. Ito po pala yung pang dagdag ingredients sa kagang. At kikita nyo yan kung paano yung gagawin ko sa susunod kung gagawin pagkatapos nito. A few moments later. At next procedure naman tayo, mga gagamitin natin sa pang-mix natin doon sa butong. Ito po pala yung gagamitin natin. Gagamit lang tayo ng onion at garlic, at pagkatapos atsal at saka sibuyas dahonan. At hihintayin lang natin na matapos nito. At ito na, natapos ko na napino yung lahat. At ang minisin natin sa butong, ito lang. Yung atsal at saka sibuyas dahonan. At pagkatapos ito, ang isusunod natin, yung taba ng kagang. Ito na yung taba yung kagang. At pagkatapos ito, i-mixing at timplahan natin to para pwede na natin to igisado. Gigisahan muna natin to, mga kapobre. At matapos pagisa nito, kailangan natin itarisiko yung sabaw niya para mawala yung tubig niya. Ayan, di ba? Yun. Lagyan ko ng mga pangpalasa. Garlic at black pepper. At pagkatapos ito, nalagyan natin ng magic sarap at soy sauce. At next procedure na naman tayo. At ito na, nire-ready na natin. O, di ba? Pagkatapos ito, gigisaduhin natin yung mga sangkap natin. Una muna natin gigisaduhin yung garlic at onion. Antayin na lang natin mag-brown yung mga sangkap natin. At pagkatapos, pwede na natin isalang yung na-mix natin na butong. At kailangan natin lutuin ng maigi para maluto. Pati yung taba ng kagang. At hintayin lang natin na maluto na. Finally, naluto na yung buto at ready to next procedure na naman tayo. At ito nang gagawin natin. Ilagay nun natin ng butong yung ulo ng kagang. Yun. Diyan natin ilalagay at pagkatapos, ibalik na naman natin sa kanyang katawan at pagkatapos ito, lubirin natin. Yun. Ganyan lang. Pag lumbid-lumbid. Yun. Ano po ba yung nilumbid ko? Tanlag yan. Tanlag lang yung ginamit ko diyan. Oh, yun na. Yun lang at hintayin natin na matapos yung iba. At ito na, natapos ko na yung lahat. Ito na po yung itsura yung kagang natin. Puro lang butong yung ulo niya. At ito na naman tayo. Back to ingredients na naman tayo. Gamit tayo ng
onion at saka garlic, luya at atsal. Yan ang gagamitin natin. Alam nyo ba kung anong gagawin natin? Gagata tayo ng kagang. Kaya, gatang recipe yan yung kagang natin. Kailangan natin pare-resikuhin yung gata niya bago natin makakain yung kagang recipe natin. Yun lang. Tignan nyo muna yung ano ang ginagawa ko. May kasunod pa diyan. May kalabo at saka tanglad at gata. Yun lang ang ingredients niya. Last, final na yan para maluluto na ang recipe natin kagang. At nilalagay ko na yung tanglad sa kaldero. At pagkatapos yung mga sangkap natin. Lagay natin dyan. Lahat. Yun. At pagkatapos niyan, ilalagay na naman natin yung mga kagang at yung mga iba na hindi natin naubos pag balot yung butong. Nilagay ko na yun dun sa dahong saging. At makikita nyo yan kung anong susunod na procedure. Para makakain na tayo. Akala nyo madali lang yung maluluto to. Matagal yan maluluto yung kagang. Pero sulit naman yung kapag maluto na yan. Napakasarap talaga yung kagang special recipe ko. Dahil kailangan lang natin tiyagaan. Pag di ka magtiyaga, di ka makakain ganyan. Specialty yan eh. Mahal yan. At ituturo ko kung paano gagawin at kinukuha niyan. Kaya, sana na-enjoy kayo sa vlog. May natutunan kayo sa ginagawa ko. Kaya siya, continue tayo para makakain at matimplahan na natin yung ginataan nating kagang. Lalagyan ko lang yan ng magic sarap at pagkatapos niya black pepper at panghuli asin para mas masarap yung ginataan nating kagang recipe. At ito na, nilagay ko na yung butong na binalot ko sa saging. Finally, nagre-resiko na yung gata nating kagang. At ito na po yung itsura ng ginataang kagang recipe. I hope na-enjoy kayo sa video ko at may natutunan kayo. Thank you!